Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong silid na may computer at isang bakanteng upuan. Nawalan lang ng malay ang ating bida matapos maglaro habang umiinom ng beer. Pero nang magising siya, wala na siya sa kanyang silid kundi nasa mundo na ng laro. Hindi nagtagal, isang babaeng may puting buhok ang nagbabala na may paparating na mas malalakas na demonyo. Ang ating bida na si Katam ay hindi man lang natinag at naghahanda ng ubusin silang lahat. Pagkatapos ay humarurot siya pasulong patungo sa kawan ng mga halimaw. Pagdating doon, ang unang demonyo ay wala man lang tsansa at agad na natumba. Gayunpaman, hindi lang iisa at marami pang iba ang lumitaw para sa laban. Pero hindi natatakot ang ating bida at nagpakawala ng isang mapaminsalang atake. Napakalakas ng tama na sabay-sabay nitong pinunit ang ilang kalaban. Ang mga walang buhay na katawan ng mga halimaw ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Sa loob ng ilang segundo, puno na ng mga talunang kalaban ang larangan ng digmaan at sa gitna ng lahat ay ang ating bida na siyang may gawa ng pagkawasak. Iniangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang resulta ng kanyang di kapanipaniwalang kapangyarihan. Iniisip ng ating bida na dahil nasa demon realm siya, mas mahirap ang lahat. Ang daan patungo sa pagharap sa archdemon ay tila napakakomplikado. Sa kabila nito, may naalala siyang iba pang mas nakababahala. Alam niyang mapapagalitan siya ng babaeng iyon na si Melissa pagbalik niya. Habang iniisip niya ito, isang dambuhalang kawan ng mga halimaw ang lumitaw. Sa desperasyon, isang babaeng may pulang buhok ang sumigaw ng pangalan ng ating bida, si Kadam, at pagkatapos ay lumitaw si Melissa na pinapagalitan na ang ating bida na si Kadam. Hindi nagtagal, isang kabalyerong nakasuot ng gintong baluti ang lumitaw upang mamagitan sa usapan. Mabilis siyang nakipaglaban sa mga kalapit na halimaw na bato. Ito ang bayaning si Gale na dumating at ipinapakita ang kanyang galing gamit ang kanyang espada. Sinabihan ni Gale si Melissa na ipagpaliban muna ang pagtatalo dahil ang laban ang prioridad. Naiinis siya sa kanyang ugali at iniisip na masyado siyang seryoso. Samantala, ang babaeng may puting buhok ay nagdarasal at humihingi ng proteksyon para sa lahat. Ang pangalan niya ay Cyril at nag-aalala siya na baka mapagod ng husto si Kaddam. Nagpapatuloy ang labanan habang ang mga halimaw ay walang awang dinudurog. Pagkatapos ay sinabi ng isang pari na nagngangalang Gordon kay Cyril na huwag masyadong mag-alala. Naniniwala siyang may dahilan ng ating bida kung bakit ganito siya lumaban. Nagpa siya ang grupo na mag-focus sa laban at saka naharapin si Kadim mamaya. Formal na ipinakilala ng ating bida ang kanyang sarili sa manonood. Bahagi siya ng grupo ng mga bayani na binuo para talunin ang boss. Bukod dito, siya ay isang mahusay na mandirigma ni Atala, ang Diyos ng digmaan. Pero may sikreto ang ating bida na walang sinuman doon ang naghihinala. Sa kaibuturan niya, isa lang siyang normal na tao na napadpad sa loob ng laro. Medyo glitch ang kwento kung saan isang bayani ang nagtitipon ng mga kaibigan para iligtas ang mundo. Ang kanilang pangunahing layunin ay talunin ang kinatatakutang archdemon. Pero para sa ating bida, ang pakikipagsapalaran ito ay hindi lang isang libangan, kundi para sa isang normal na taong hindi pa nakasakit ng sinuman, impyerno ang buhay na ito. Upang matiis ang lahat ng ito, kailangang gumawa ng marahas na hakbang ang ating bida dahil masyadong malupit ang mundong ito para sa isang karaniwang tao. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na nagpapabago sa kanya bilang isang blood berserker. Dahil nababaliw na ang kanyang isipan, ang iniisip na lang niya ay pumatay ng mga demonyo. Dahil naniniwala siya na kung matatalo niya ang lahat ng kalaban na lilitaw, sa wakas ay makakatakas na siya sa isinumpang mundong ito na kanyang kinasusuklaman. At sa gayon ay magpaalam sa buhay na ito ng walang katapusang pagdurusa at kalupitan. Sa kanyang tuluyang pagbabago, nawalan siya ng kontrol at naging isang halimaw. Ang tanging hiling niya ay makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Gusto niyang pabilisin ang proseso at tapusin na ang lahat ng tuluyan. Pagkatapos ay umakyat ang ating bida sa isang bundok ng mga bangkay, ipinapakita ang kanyang galit, at sa gitna ng kanyang kabaliwan, sinimulan niyang kainin ang mga halimaw na kanyang pinatay. Bigla, isang demonyong kamukha ng sakubos ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Tiningnan niya ang kalagayan ng ating bida at tinawag siyang demonyo. Inatake niya ito ngunit nangako siyang ubusin niya ang buong lahi nila. May baliw na tingin, sumigaw siyang inumin niya ang bawat huling patak ng dugo. Sinugod niya ito ng buong lakas ngunit may sumigaw ng kanyang pangalan mula sa malayo. Isang maningning na ilaw ang sumikat at isang boses ang tumawag kay Lord Kadim para magising at unti-unti siyang nagkamalay habang nalilito pa rin sa sitwasyon. Nakahiga sa lupa, tinatawag ni Melissa si Kadim kahit na malubha ang kanyang pinsala. Sa isang sandali ng galit, inatake siya ng ating bida nang hindi man lang namamalayan. Nang magkamalay siya, nagulat siyang makita na nasaktan niya ang kanyang kaibigan. Hindi makapaniwala ang ating bida na umabot siya sa ganitong punto ng kabaliwan. Ang kakayahang berserker ay unti-unting nagpapabaliw sa kanya. Ang dating text lang sa laro ay isa ng tunay na sumpa. Ang kabaliwang ito ay pumapasok sa iyong isipan at nilalamon ka mula sa loob. Ang dugo ng mga demonyo na dati kasuklam-suklam, ngayon ay matamis na ang lasa. Iniisip niya kung mananatili siyang matino hanggang sa matalo niya ang archdemon. Sa kanyang isipan, sumisigaw ang kanyang mga instinct na pumatay at lamunin ang lahat,
Ngunit niyakap siya ni Melissa mula sa likuran at napakalma ang kanyang galit. Kahit nasugatan, sinabi niyang ayos lang siya at hindi niya ito kasalanan. Humihingi ng tawad si Kadim at sinabi niya ngayon naman ay sila ang poprotekta sa kanya. Lumapit ang iba pang mga kasamahan na nag-aalala sa sitwasyon. Sinabi ni Cyril at Gordon na tutulungan nila ang ating bida na labanan ang kabaliwan. Sinabi pa ni Gordon na hahampasin niya si Kadim kung mawalan ulit ito ng kontrol. Tinanong naman ng bayaning si Gail kung tapos na ba magpahinga ang lahat. Kung nakahinga na sila, oras na para umalis. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Kadam at sinabing kailangan nilang iligtas ang mundo ng magkakasama. Tinatanggap ng ating bida ang tulong at pinatitibay ang kanyang ugnayan sa grupo. At kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay na may pagod na katawan at isipan hanggang sa wakas ay narating nila ang boss at isinigaw ni Gele ang pangalan ng ating bida. Pagkatapos ay sumugod si Katchom sa Archdemon para sa huling suntok. Ang pulang halimaw ay wala man lang oras na mag-react sa sorpresang pag-atake. Ginamit ng ating bida ang lahat ng kanyang lakas sa isang malaking paikot na atake. Pinapanood ni Gele ang lahat na may itsura ng ginhawa dahil malapit nang matapos ang laban. Sapol na sapol ang Archdemon sa suntok kaya hindi na ito makadepensa. At dahil doon, nagsimulang maglaho sa hangin ang katawan ng kalaban. Pinapanood ni Melissa mula sa malayo ang kinalabasan ng mahabang labanan. Pagkatapos ay nagtaka siya kung tapos na ba ang lahat sa wakas. Lumapit si Gordon sa kanya at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat para aliwin siya. Kinumpirma niya ng may ngiti na natapos na ang laban. Gulat na gulat ang babae dahil hindi pa nagsisink in sa kanya ang katotohanan ng kanilang tabumpay. Ngunit bigla niyang napansin na may kakaibang nangyayari. Isang misteryosong ilaw ang nagsimulang sumikat sa larangan ng digmaan. Walang sinuman sa grupo ang nakakaunawa kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon. Pagkatapos ay desperadong sumigaw si Searle at tinanong kung nasaan si Lord Ketam. Binitawan ng ating bida ang kanyang sandata at naglalakad patungo sa liwanag. Sinusubukan siyang pigilan ni Gele sa pamamagitan ng pagsigaw na hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Gayunpaman, hindi nakikinig ang ating bida at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Pagkatapos ay lumingon siya para sa isang huling sulyap sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ng ating bida na isang tunay na karangalan ang makipaglaban kasama nila. Sinubukan siyang pigilan ni Gele sa pag-abot ng kanyang kamay, ngunit huli na ang lahat. Isang maningning na liwanag ang bumulag sa lahat habang naglalaho ang ating bida. Masyadong mahina para tumayo, nagsimulang bumagsak si Cyril sa lupa. Gumuho siya sa sobrang pagod matapos ang lahat ng nangyari. Nag-iisa sa larangan ng digmaan, ang liwanag ay nagbibigay ilaw sa kanyang kalungkutan. Pagkatapos ay tinawag ng dalaga ang pangalan ni Kadam sa boses na puno ng sakit. Naglalakad ang ating bida sa isang madilim na lugar, nag-iwan ng mga bakas ng liwanag. Nagpatuloy siya sa paglakad sa kadiliman nang hindi alam kung ano ang aasahan. Napagtanto niyang walang nagbago at iniisip kung ano ang gagawin pagbalik niya. Ang unang gusto niya ay isang beer at isang mahimbing na tulog. Nalulungkot ang ating bida dahil hindi siya nakapagpaalam ngunit nangangakong hindi na maglalaro ulit. Tinatanggap niyang hindi na niya muling makikita ang kanyang mga kaibigan at nagpaalam sa kanyang buhay bilang isang mandirigma. Bigla, isang pinto ng liwanag ang lumitaw at naniniwala siyang ito ang labasan. Ngunit habang papalapit siya, may napansin siyang isang bagay na nakakakilabot at nagulat siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at umaasang panaginip lang ito. Sa kabilang panig ng portal, isang kumikinang na krus ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang pagkagulat ay naging desperasyon at nagsimula siyang tumawa ng walang kontrol. Pagkatapos ay humalakhak ang ating bida ng purong kabaliwan. Pagkatapos ay nag-restart ang laro sa New Game Plus mode, sa labis na pagkadismaya ng ating bida, at ngayon ay nasa pila siya ng mga bilanggo na dinadala ng mga gwardiya. Nakaposas ang kanyang mga kamay at sinusubukan pa rin niyang intindihin kung ano ang nangyari. Lahat ay naglalakad sa isang daanang lupa nang hindi alam kung saan sila pupunta. Sa tabi niya, isang matandang lalaki ang nagrereklamo na siya ay hindi makatarungang inaresto dahil sa pagnanakaw. Isa sa mga gwardiya ay agad na nairita at inutusan ang lahat na manahimik. Agad na nanahimik ang mga bilanggo dahil sa takot sa maaaring mangyari. Pagkatapos ay nagbulong-bulungan ang gwardiya na sila ay isang grupo lamang ng maingay na basura. Pero sinubukan ng isa pang lalaki ang kanyang kapalaran at sinabing napagkamalan din siyang hulihin. Lumingon ang sundalo sa kanya at bastos na tinanong kung ano ang gusto niya. Nanumpa ang lalaki na na-frame up lang siya at hindi kailanman nagbenta ng anumang bagay na may kaugnayan sa mga demonyo. Tinitigan lang siya ng gwardiya ng tahimik at halos hindi pinansin ang kwento. Pagkatapos ay napagtanto ng bilanggo na biktima siya ng isang napakaseryosong setup. Tumingin siya sa batang paladin na nakasakay sa kabayo at naunawaan na siya ang may kasalanan. Alam din ng gwardiya na kung may gagawin siyang mali, tatapusin siya ng paladin. Kaya, inakusahan niya ang bilanggo na nagdududa sa salita ng kampiyon ni Elga at pinabalik niya ang lalaki na sinasabing kung siya ay inosente, palalayain siya balang araw. Kaya bumalik ang kawawang lalaki sa pila na wala ng pag-asang makalabas. Nagsisisi ang gwardiya ngunit alam niyang hindi na siya magtatagal. Ngunit isinasantabi ang mga ngalakal, tila may iba siyang iniisip.
Pagkatapos ay nag-focus ang gwardiya sa ating bida na nakaposa sa likuran niya. Nagtataka siya kung paano nila nagawang mahuli ang ganoong kalakas na barbarian. Samantala, naglalakad ang ating bida kasama ang iba na lubos na nalilito. Nagtataka ang ating bida kung ano ang nangyayari ngayon. Pareho pa rin ang itsura ng kanyang katawan, ngunit ang lahat ng kapangyarihan niya ay bigla na lang naglaho. Hindi bababasa, ang kabaliwan at pagkakasala na lumamon sa kanya ay nawala rin. Batay sa mensahe ng New Game Plus, malamang ay bumalik siya sa simula ng lahat. Kahit na, hindi pa rin lubos na naintindihan ng ating bida kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa isang matanda na kahit ang mga laro ay hindi nagsisimula ng ganyan. Bigla, isang matandang lalaki sa malapit ang nag-alok sa kanya ng isang tuyong ugat. Sinabi niya rito na nguyain ito habang naglalakbay para hindi siya mainip. Hinarap ng ating bida ang matanda, hindi naintindihan ang kabaitang ito. Sinabi ng matanda na tinulungan siya ng mga barbarian at iyon ang paraan niya ng pasasalamat sa kanila. Kinuha ng ating bida ang ugat, medyo naghihinala pa rin sa sitwasyon. Tinanong ni Khadim kung paano siya nahuli, pero sinabi ng matanda na hindi niya alam. Pagkatapos ay nagpatuloy lang sa paglalakad ang matanda na may malungkot na mukha. Iniisip ng ating bida na ang mga paladin ng imperyo ay galit sa mga pagano. Nagulat ang matanda at nagtanong kung hindi ba niya kilala ang imperyo ng Lucania. Naalala ni Khadim na isa itong kaharian, ngunit sinabi ng matanda na matagal na yon. Nagtataka siya kung napunta ba siya sa isang parallel world at nagtanong kung saan sila pupunta. Nagbabala ang matanda na salukan, haharapin nila ang inkwisisyon ng mga hukom. Iniisip ng ating bida na kahit papaano ay hindi siya tatapusin ng sabay-sabay. Nawawala ng pag-asa ang matanda at wala siyang nakikitang mabuti sa kanilang sitwasyon. Sinabi niyang baliw ang mga inquisitor at ituturing na parang laruan ang ating bida. Inilarawan ng matanda ang mga nakakakilabot na bagay na gagawin nila sa ating bida. Bigla, inatake ng paladin ang matanda dahil sa sobrang daldal. Bumagsak sa lupa ang kawawang matanda nang walang anumang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos ay sinabi ng paladin na sinumang mang-insulto sa isang ahente ni Elga ay magbabayad ng kanilang buhay. Nagbigay siya ng isang mapanuksong ngiti na nagpapakitang wala siyang pakialam. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad ang kanyang kabayo patungo sa direksyon ng ating bida. Tinanong ng paladin kung ang barbarian ba ang nagsimula ng lahat ng gulo. Inutusan niya ang ating bida na yumuko at humingi ng tawad para hindi siya mamatay. Kung hihingi siya ng tawad, nangako ang paladin na hahayaan siyang mabuhay. Ninisyan lang ng ating bida ang kabalyero ng mapanukso. Nagalit ang paladin sa kapangahasan at tinawag siyang isang bastos na pagano. Itinuturing niya itong kalapastanganan at sinugod siya gamit ang kanyang espada. Hindi man lang gumalaw ang ating bida habang papalapit ang talim sa kanyang mukha. Nagbigay lang siya ng bahagyang ngiti na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Nagulat ang paladin at hindi maintindihan ang reaksyon ng ating bida. Kahit nakaposas ang kanyang mga kamay, walang kahirap-hirap na hinugot ng ating bida ang kanyang espada. Sinubukan ng paladin na bunutin ang kanyang espada, ngunit hindi kapanipaniwala ang lakas ng ating bida. Sa desperasyon, sumigaw siya sa ating bida na bitawan ang kanyang talim. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na dahil maganda ang pakiusap niya, bibitawan niya ito. At sa isang kilos lang, inihagis niya ang paladin at ang kanyang kabayo sa malayo. Nagalit ang kabalyero at nanumpa na hahatulan ang pagano doon mismo, at halos hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Pagkatapos ay lumundag ang ating bida patungo sa paladin para tapusin ang laban. Napakalakas ng pagbagsak sa lupa kaya nag-angat ito ng alikabok. Nang mawala ang usok, nakahandusay at talunan ang kabalyero sa lupa. Hindi rin kinaya ng kanyang kabayo ang puwersa at ito'y bumagsak. Pinagmasdan lang ng ating bida ang eksena nang walang ipinapakitang reaksyon. Tumayo ang paladin at hindi makapaniwala na isang pagano ang nangahas na atakihin siya. Sinabi niyang magbabayad ang ating bida sa pagsugat sa isang ahente ng Diyos. Iniisip ng ating bida na dahil baguhan pa lang ito, hindi siya mapapatay ng ganoong atake. Pagkatapos ay nagsimulang magliwanag ang sibat ng kabalyero ng asul na enerhiya. Tumayo siya at kinuha ang kanyang sandata, handa para sa panibagong sagupaan. Nakilala ng ating bida ang sibat at alam kung ano ang paparating. Nagsimulang magdasal ang paladin sa kanyang Diyos na si Elga, ang Panginoon ng walang hanggang liwanag. Isang banal na liwanag ang bumaba mula sa langit at pinalakas siya ng isang sagradong kapangyarihan. Sinabi niyang sa ngalan ni Elga, hahatulan niya ang ating bida para sa kanyang mga kasalanan. Habang kumikinang ang kanyang sibat, sumugod ang paladin ng buong lakas. Mabilis siyang sumulong patungo sa ating bida para sa huling suntok. Naramdaman ng ating bida ang panganib at naghanda para sa paparating. Alam niyang sa kanyang kasalukuyang katawan, wala siyang kahit katiting na tsansang umiwas, pagkatapos ay tinamaan siya ng sibat ng liwanag ng buong lakas. Napakalakas ng impact kaya tumalsik siya sa malayo at nasira ang kanyang mga posas. Bumagsak ang ating bida sa isang kariton, sinisira ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at naramdaman ang isang asul na enerhiya na nagmumula sa sugat. Nagulat ang paladin na makitang buhay pa rin siya pagkatapos noon. Pagkatapos ay lumapit siya at sinabing, katawa-tawa ang resistensya ng barbarian.
Iniisip ng ating bida na kahit na-reset ang kanyang mga kakayahan, mayroon pa rin siyang isang kakayahan at iyon ay ang mag-transform bilang isang blood berserker. Pagkatapos ay nagtaka siya kung paano siya makakaalis sa komplikadong sitwasyong iyon. Bigla, may naamoy ang ating bida na isang pamilyar na amoy na nagmumula sa kariton. Patuloy na naglalakad ang paladin papalapit sa kanya, walang kamalay-malay sa lahat. Sinabi niyang kinikilala niya ang lakas ng barbaro, ngunit doon na nagtatapos ang laban at inuutusan ang ating bida na tanggapin ang kapatawaran ni Elga sa pamamagitan ng kamatayan. Pagkatapos ay nagulat ang kabalyero nang maamoy ang kakaibang baho. Tinakpan niya ang kanyang ilong at nagtaka kung saan nanggagaling ang napakasamang amoy na yon. Ang ating bida ay nagbigay ng isang nakakatakot na tawa sa paladin. Walang maintindihan ang paladin at tinanong kung tuluyan nang nabaliw ang ating bida. Sinabi ng ating bida na tila pinili siya ng Diyosang si Elga bilang kanyang bagong ahente. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa mga labi ng kariton upang kunin ang isang bagay at mula doon ay kinuha niya ang ulo ng isang goblin na pinagmumulan ng masamang amoy. Nandidiri ang paladin sa eksena at lumayo sa kasuklam-suklam na ulo. Sa dibdib ng ating bida, kumikinang ang sugat na bumubuo ng isang sagradong simbolo. May kumpiyansang ngiti, hinarap niya ang paladin na hindi makapagsalita. Pagkatapos ay kinuha ng ating bida ang natira sa ogre bilang tropeo at sa gulat ng lahat, pinigan niya ang ulo ng goblin sa kanyang harapan. Pagkatapos, ang kasuklam-suklam na dugo ng nilalang ay nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan. Ininom ng ating bida ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan na nag-iwan sa paladin na gulat sa eksena. Ang mga sundalo at ang kabalyero ay paralisado, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nandidiri ang paladin at sinabing napakarumi ng ating bida para lapitan man lang. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa kanyang mga gwardiya na tapusin ang trabaho para sa kanya. Dahil sa dugo ng halimaw, isang pulang aura ang nagsimulang lumabas mula sa ating bida. Ang kawawang sundalo ay takot na takot sa utos ngunit walang pagpipilian kundi sumunod. Pagkatapos ay tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at sumugod pasulong habang sumisigaw patungo sa ating bida. Sinubukan ng bantay na tumama gamit ang kanyang sibat, ngunit mas mabilis ang ating bida. Gamit ang isang kamay, hinawakan niya ang mukha ng sundalo nang may hindi kapanipaniwalang lakas. Binuhat ito ng ating bida mula sa lupa ng walang kahirap-hirap. Ang desperadong bantay ay nagsimulang magmakaawa na iligtas ang kanyang buhay. Nagmamakaawa siyang huwag mamatay doon sa ganoong kakilakilabot na paraan. Nagulat ang paladin nang makita ang lakas na ipinakita ng barbaro nang walang pag-aalinlangan. Nagbigay ang ating bida ng isang nakamamatay na suntok sa kawawang sundalo. Iniisip niya na ito ay isang mahinang demonyo at nagbigay lamang ito ng pangunahing lakas ngunit sapat na ang lakas na iyon upang makatakas sa isinumpang prosesyon na iyon. Habang nagliliwanag na pula ang kanyang mga mata, sumisigaw siya na higit pa sa sapat ito at sa isang sigaw ng galit, inilabas niya ang lahat ng kanyang bagong nakuha na kapangyarihan. Isa sa mga bantay ay nagsimulang mautal sa takot, hindi makapagsalita ng maayos. Lubos na natatakot, sumisigaw siya sa lahat na ang ating bida ay isang halimaw. Dahil sa takot, ibinagsak ng mga sundalo ang kanilang mga sibat sa lupa nang walang pag-aalinlangan at lahat sila ay nagsimulang tumakbo ng desperado palayo sa gulo. Sumisigaw ang paladin na huwag silang umatras at bumuo ng isang linya ng pag-atake. Sinabi rin niya na sinumang tumakas ay mapaparusahan ng mabigat sa ilalim ng batas militar. Iniisip ng kabalyero na kung tatamaan niya ito ng ilang beses pa, sa wakas ay babagsak din ito. Ngunit bigla, inihagis ng ating bida ang ulo ng goblin sa kanyang direksyon. Napakalakas ng impact kaya tumilapon pa atras ang paladin nang walang pagkakataong makabawi. Bumagsak siya sa lupa na tulala sa tinanggap niyang suntok. Tumingin sa unahan, nakita niya ang ulo ng demonyo at nalito. Tila may napagtanto ang kabalyero at pinagpawisan ng malamig dahil sa kaba. Bigla niyang napagtanto ang panganib at lubos na nagulat. Tumatakbo ang ating bida patungo sa kanya sa napakabilis na tulin. Mabilis na naghanda ang paladin para sa darating na laban. Nagsimula siyang manalangin sa kanyang Diyos na si Elga, ang Panginoon ng walang hanggang liwanag. May nagniningning na mga mata, humihingi siya ng lakas upang tapusin ang alagad ng mga demonyo. Tumalo ng ating bida sa ere para sa isang mapanirang atake mula sa itaas. Sumigaw ang paladin ng pangalan ng kanyang Diyos at naghanda ng malakas na ganting atake. At sa buong lakas, inilunsad niya ang kanyang light attack patungo kay Kadam. May baliw na ngiti, naniniwala ang paladin na panalo na ang laban, ngunit lumitaw ang ating bida sa likod niya at nagtanong kung iyon na ba ang lahat. Nagulat ang kabalyero at nagsimulang pagpawisan ng husto, lubos na nalilito. Hawak ng ating bida ang light spear sa kanyang kamay nang walang kahirap-hirap. Kaagad pagkatapos, naghanda siya ng suntok habang nagliliwanag na pula ang kanyang kamay. Tumama ang suntok ng direkta at marahas na itinapon ang paladin palayo. Ang impact ng suntok ay umalingaw-ngaw sa kalangitan nang may hindi kapanipaniwalang lakas. Lumalayo ang eksena at nakikita natin ang bumagsak na kabalyero matapos makatanggap ng bugbog. Sa mahinang boses, nauutal na nagmamakaawa ang paladin sa ating bida na tumigil. Inaamin niyang nagkamali siya at humihingi ng tawad habang nakasubsob ang mukha sa lupa.
Pinagmamasdan lamang siya ng ating bida gamit ang kanyang pulang aura ng galit. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpasalamat ang paladin sa pag-aakalang naligtas siya. Ngunit sa loob-loob niya ay isinusumpa niya ang ating bida at nangangako ng paghihiganti sa ibang pagkakataon. Patuloy siyang nakahiga sa damuhan, sinusubukang habulin ang kanyang hininga mula sa laban. Nanunumpa ang paladin na maghihiganti siya, ngunit biglang may napansin siyang kakaiba. Sa tabi niya, isang sibat ang nakatusok sa lupa malapit sa kanyang ulo, at pagkatapos ay pumasok sa eksena ang mga paa ng ating bida. Tumingala ang kabalyero at nakita ang anino ng ating bida sa itaas niya. Sa kanyang mga mata, makikita natin ang purong takot ng isang taong alam na tapos na ang lahat. Kinuha ng ating bida ang sibat at nagkomento na nananalangin pa rin siya kay Elga. Sinabi ng ating bida na sanay makasama niya ang kanyang Diyos. Desperado, nagmakaawa ang kabalyero sa ating bida na maghintay pa ng kaunti. Ngunit tinawag siya ng ating bida na tuta ni Elga at walang awang umatake. At dahil doon, gumapang pataas ang paladin habang nakatusok ang sibat sa kanyang dibdib. Tumingin ang ating bida sa gilid na may napakaseryosong ekspresyon. Napagtanto niyang sinusubukang tumakas ng ibang mga bantay at ang mga kawawa ay tumatakbo sa abot ng kanilang makakaya. Habang sumisigaw para makatakas, naaalala ng ating bida ang isang mahalagang aral mula sa kanyang nakaraang buhay. Samantala, patuloy na tumatakbo ang mga sundalo nang hindi man lang lumilingon. Isa sa kanila ay lumingon pa upang tingnan kung sinusundan pa rin siya. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit bigla siyang tinamaan ng sibat ng direkta. At hindi lang siya dahil ang iba ay tinapos din isa-isa. Ang aral ay mas simple, huwag kailanman mag-iwan ng anumang hindi natapos na gawain. Ngunit isang huling bantay ang nagawang magtago sa gitna ng isang palumpong. Nanginginig sa takot ang kawawa at tinatakpan ang kanyang bibig upang maiwasang gumawa ng anumang ingay. Gayunpaman, alam na ng ating bida na nandoon siya at bahagyang ngumiti. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang sibat at inihagis ito ng may hindi kapanipaniwalang lakas. Ang sandata ay lumipad na parang rocket patungo sa kawawang sundalong nagtatago at sa sibat na iyon ay direkta niyang tinamaan ang kung anumang nakatago doon. Matapos tapusin ang lahat, tumawag ang ating bida sa isang kapatid. Pinuri ng matandang lalaki na nagbigay ng ruta sa ating bida sa pagtalo sa paladin. Pagkatapos ay hiniling niya sa ating bida na tanggalin ang kanyang posas, ngunit sinuntok siya. Lubos na nagulat ang ibang mga bilanggo sa eksena. Pagkatapos ay direktang inatake ng ating bida ang matandang lalaki. Nang makita iyon, nagsimulang tumakas sa desperasyon ang iba pang kawawang kaluluwa, ngunit lumundag ang ating bida sa ibabaw nila at inulit ang kanyang aral sa buhay. Ang mukha ng isa sa kanila ay nagpapakita ng purong takot ng isang taong alam na mamamatay na sila. Desperado, tinanong ng isa sa mga bilanggo kung bakit ginagawa ito ng ating bida, ngunit hindi pinansin ni Kadam at naghandang atakihin ang lalaki gamit ang sibat. May malamig at determinadong tingin. Tinapos niya ang kawawang nilalang ng walang awa. Nanatiling tahimik ang ating bida habang pinagmamasdan ang resulta ng kanyang mga ginawa. Ang bukid ay puno ng ayon ng mga katawan dahil sa kanyang desisyon na huwag mag-iwan ng bakas. Iniisip niya na kung hahayaan niyang mabuhay ang mga bilanggo, ikakalat nila ang balita. At sa pinakamasamang sitwasyon, isang elite na paladin ang ipapadala upang tugisin siya. Sa makatuwid, napagtanto ng ating bida na hindi niya maaaring kunin ang ganoong uri ng panganib. Samantala, ang huling natitirang bilanggo ay umiiyak at tinatawag siyang pagano. Lubos na natatakot, ang lalaki ay nanliit sa gitna ng mga palumpong. Dahil hindi alam ang gagawin, nilapitan siya ng ating bida at sumigaw ang kawawang lalaki sa purong takot. Nagbabala si Kadim na siya na ang huling natitirang kailangang alisin. Itinaas niya ang kanyang sibat na handang tapusin ang huling saksi sa massacre. Sinubukan pa ring mangatwiran ng bilanggo at sumisigaw na siya ay lubos na inosente. Gayunpaman, mas hinigpitan ng ating bida ang hawak sa sandata, binabaliwala ang kanilang mga pakiusap. Nanginginig ang lalaki sa lupa dahil alam niyang papalapit na ang kanyang katapusan. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay muli, sinasabing wala siyang ginawang masama. Pagkatapos ay malamig na nagtanong ang ating bida kung bakit dapat niya itong hayaang mabuhay. Ipinaliwanag ng lalaki na mayroon siyang asawa at mga anak at na siya ay dinakip ng hindi sinasadya. Nang makitang walang tumutulong, sumigaw siya kung hindi kailangan ng ating bida ng isang gabay. Naintriga sa alok, tinanong ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin sa isang gabay. Sinasabi niyang isa siyang mangangalakal na kilala ang rehiyon at nagpasya ang ating bida na subukan siya. Tinanong siya ni Kadim tungkol sa Lucania, na sa kanyang alaala ay isang kaharian lamang. Lubos na nalito ang mangangalakal sa tanong ng ating bida. Iniisip niya na dahil isa siyang barbaro, marahil ay galing siya sa isang napakalayong lugar. Nawalan ng pasensya ang ating bida at humingi ng sagot kagad. Sinabi ng lalaki na ang imperyo ay itinatag 248 taon na ang nakalilipas. Tinanong ni Kajam kung anong taon na ito sa kalendaryong lunar na alam niya. Sabi ng mga ngalakal na ang sinaunang kalendaryong ito ay mahigit 1,130 taon na. Nagulat ang ating bida dahil ang kalendaryong ginagamit niya ay naging kasaysayan na.
Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kontinente, sa simbahan ni Elga, at sa kaharian ng demonyo. Ipinaliwanag ng lalaki na pinag-isa ng Lucania ang lahat, ngunit ngayon ay nahahati na sa tatlo. Lumakas ang simbahan at walang sinuman na nagpunta sa lupain ng mga demonyo ang nakabalik ng buhay. Nagulat ang ating bida sa balitang walang nakabalik mula roon. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang mga pangalan ni Nagale at Melissa, ang kanyang mga dating kasama, at pati na rin sina Gordon at Cyril, ang kanyang iba pang mga kaibigan mula sa grupo ng mga bayani. Tinanong ng ating bida kung narinig na ba niya ang sinuman sa kanila. Sinabi ng mga ngalakal na ngayon lang niya narinig ang mga pangalang ito sa buong buhay niya, ngunit bigla siyang huminto at tila nakilala ang pangalan ni Melissa. Napansin ng ating bida ang pagbabago at matamang tinitigan ang lalaki. Sinusubukang alalahanin ng mga ngalakal ang pangalang Melissa, ngunit tila nalilito sa pagbigkas. Nagtataka ang ating bida na ganito na lang nakalimutan ang mga bayani. Nagsisimula siyang magduda kung ang mundong ito ay talagang isang pagpapatuloy ng sa kanya. Tinanong ni Kadim kung bakit sinakop ng mga demonyo ang kontinente. Sinabi ng lalaki na mayroong ilang mga teorya, ngunit walang nakakaalam ng katotohanan. Isa sa mga ito ay nagsasabi tungkol sa pagdating ng isang malaking kasamaan na sisira sa lahat, ngunit naniniwala siyang ang katotohanan ay nasa hari na nakatira sa itaas ng mga ulap. Tinitigan lang ng ating bida ang lalaki habang pinoproseso ang bagong impormasyon. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang sibat sa lupa, gumagawa ng isang mahalagang desisyon. Nakahinga ng maluwag ang mga ngalakal at pinanood ang ating bida na tumalikod para umalis. Nagsimulang maglakad mag-isa si Kadim sa malawak na luntiang bukid. Napagtanto niya na siya ay nasa 300 taon sa hinaharap mula sa kanyang unang paglalakbay. Naaalala ng ating bida kung paano siya pinalayas mula sa kanyang orihinal na mundo at ngayon lahat ng kaalaman niya ay daan-daang taon ng luma. Ang kanyang mga dating kasama na iniwan niya ay hindi na umiiral. Sa malungkot na tingin, napagtanto niya na lahat ay naging abo na sa bagong panahon na ito at iniisip niya kung sulit pa bang mabuhay sa pamamagitan ng pag-uulit ng parehong mga massacre. Ayaw na niyang uminom ng dugo ng demonyo para pigilan ang kanyang kabaliwan at walang garantiya na makakauwi siya kung tatapusin niyang muli ang laro. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, tila gumagawa siya ng desisyon tungkol sa kanyang hinaharap. Kinuha ng ating bida ang sibat at binali ito sa gitna ng walang kahirap-hirap. Lubos na nalilito ang mga ngalakal, hindi maintindihan ang kanyang kilos. Pagkatapos ay itinutok niya ang matulis na dulo ng sibat sa sarili niyang leg. Habang nasa posisyon ang sandata, naghahanda ang ating bida na tapusin ang lahat doon. Desperado, tinanong ng mga ngalakal kung ano ang sinusubukan niyang gawin ngayon. Iniisip ng ating bida na kung ipagpapatuloy niya ang paglalakbay, magkakaroon siya ng maraming pagsisisi, kaya't idiniin niya ang sibat sa kanyang sarili ng buong lakas. Umaasa lang siya na pagkatapos ay hindi magkakaroon ng game over screen na walang labasan. Pagkatapos ay sinimulan niyang tusukin ang sarili gamit ang matulis na dulo ng sirang sibat. Dahan-dahang pumasok ang sandata sa kanyang leg habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Bigla, naaalala si Melissa na nagsasalita tungkol sa paglikha ng isang tour ng mga wizard. Sa nanlalaking mga mata, pinigilan niya ang atake sa huling segundo. Tinanong ni Karim kung talagang narinig ng lalaki ang pangalan ni Melissa. Sabi ng mga ngalakal na ang pangalan ng unang mistress ng tour ay katulad nito. Tinanong ng ating bida kung saan matatagpuan ang tour at agad na sumagot ang lalaki. Ipinaliwanag niya na ang paglalakbay doon ay aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan. Nanatiling tahimik ang ating bida habang pinag-iisipan ang kanyang bagong natuklasan. Iniisip niya na dahil dito, hindi na niya maaaring kitilin ang sarili niyang buhay ngayon. Sinabihan ni Kadam ang lalaki na gabayan siya, ngunit nagreklamo ito tungkol sa kanyang pamilya. Seryoso siyang tinitigan ng ating bida dahil hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras sa paglalakbay. Bilang kabayaran, inaalok ng ating bida ang pinakamahalagang bagay na maibibigay niya. Pagkatapos ay sinabi niyang ang kabayaran ay ang buhay ng mga ngalakal, na labis na ikinatakot nito. Sinabihan ni Kadim na hanapin ang susi, palayain ang sarili, at kunin ang kanyang mga gamit para makaalis na sila. Habang naghahanda ang lalaki, naghahanap ang ating bida ng sandata sa mga labi. Nakahanap siya ng espada at sinabing sa kanyang husay, magmumukha itong desente. Iniisip ng ating bida na mas maganda ang sibat ng paladin, ngunit hindi niya ito magagamit. Pagkatapos ay pinagsisihan niya na hindi niya dinala ang palakol mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngayong malaya na at dala ang kanyang backpack, nagtataka ang mga ngalakal kung ano ang ginagawa ng ating bida. Pagkatapos ay nakita niya si Kadam na pinupuno ang isang kantina ng dugo ng isang patay na halimaw. Pagkatapos ay itinali ng ating bida ang kantina sa kanyang baywang kasama ang espada. Ngayong handa na sa paglalakbay, inihayag niyang paalis na sila at kaya't sinimulan ng dalawa ang kanilang mahabang paglalakbay patungo sa tour ng wizard. Samantala, sa lugar ng massacre, naiwan ang katawan ng paladin. Ang mga uwak na may pulang mata ay nagsimulang magtipon para sa piging. Makalipas ang ilang araw, isang grupo ng mga mangangabayo ang dumating at natagpuan ang katawan ni Linton. Sinabi ng isang sundalo na lahat ay napatay at tinanong ang leader kung ano ang gagawin.
Ang komandante ng grupo ay isang paladin na nagngangalang Lady Helia na humaharap sa eksena. Pinagmamasdan niya ang lugar ng massacre na may napakaseryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata habang tinatasa ang sitwasyon at habang nakapamewang, tinitigan niya ang katawan ng paladin na nakahandusay sa lupa. Napuno ng galit ang mukha ni Lady Helia nang makita ang nangyari sa kanyang kasama. Ang mukha ni Lady Helia ay napuno ng galit nang makita niya kung ano ang nangyari sa kanyang kasama. Pagkatapos ay dumating ang gabi at ang buwan ay nagniningning ng maliwanag sa madilim na kalangitan. Malayo roon, nagkakampo ang ating bida at ang mga ngalakal malapit sa isang kabubatan. Ang mga baga ng siga ay mabagal pa ring nag-aapoy sa gitna ng kampo. Mukhang mahimbing na natutulog ang ating bida sa tabi ng apoy. Nakita ng mga ngalakal ang isang magandang pagkakataon upang makatakas mula sa halimaw na iyon. Nagsimula siyang tumakbo ng desperado sa kabubatan nang hindi lumilingon. Pagod na pagod, patuloy siyang tumatakbo sa abot ng kanyang makakaya upang makatakas. Nagdiwang ang lalaking nagngangalang Duncan dahil sa wakas ay nakatakas na siya mula roon. Iniisip niyang kailangan niyang tumakbo ng malayo hanggat maaari upang mailigtas ang kanyang sarili. Alam ni Duncan na mapanganib maglakbay mag-isa, ngunit iba ang problema. Ang iyong kasama sa paglalakbay ay isang barbaro na lumalamon ng mga demonyo. Sa mga nakalipas na araw, sinubukan niyang maging mabait sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain kay Kadam. Pagkatapos ay inalok niya ang ating bida ng kumot upang painitin siya mula sa lamig at nang sinubukan niyang magsimula ng usapan, binaliwala lang siya ng ating bida. Halos hindi nagsasalita ang barbaro at hindi pinapayagan ang mga tanong na lampas sa kinakailangan. Kaya't napagtanto ni Duncan na hindi siya tao kundi isang hayop. Iniisip niya na kung iyon lang ang problema, kaya niyang tiisin ito. Ngunit biglang lumitaw ang ating bida sa harap mo mula sa kung saan. At may mapanuksong ngiti, sinabi niyang napakabagal ng mga ngalakal, na lubos na nagulat. Hindi makapagsalita si Duncan sa bilis ng ating bida dahil halos ituro pa lang niya ang tamang direksyon ay naglaho na agad ito sa kanyang harapan. Kaya ang ating bida ay nakatayo doon na nakakrus ang mga braso, naghihintay lang sa kanyang pagdating. Ang kanyang tingin ay napakatindi na parang banta sa kawawang lalaki na huwag magtagal. Iniisip ni Duncan kung gawa ba sa bakal ang kanyang mga binti dahil malapit na siyang bumagsak. Pakiramdam ng mga ngalakal ay gagapang na siya paakyat kung magpapatuloy siya sa ganitong bilis. Kaya naman nagpasya siyang kailangan niyang takasan ang halimaw na iyon anuman ang mangyari. Dumating ang perpektong pagkakataon at tumakbo siya sa madilim na kabubatan ng walang pag-aalinlangan. Naniniwala siya na dahil madilim, hindi malalaman ng ating bida kung saan siya nagpunta. Ngunit bigla, huminto sa pagtakbo ang kawawang lalaki at namutla sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang backpack na puno ng lahat ng kanyang kayamanan ay naiwan sa campsite. Iniisip niya na baka magising ang halimaw kung babalik siya, pero ayaw niyang mawala ang kanyang mga gamit. Gayunpaman, nagpasya siyang mas mahalaga ang kanyang buhay at ipinagpatuloy ang kanyang pagtakas. Pagod, huminto siya at napagtantong lubos siyang naligaw sa gubat, ngunit kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag sa pag-isip na sa wakas ay malaya na siya. Bigla, isang boses ang nagtanong sa kanya kung bakit siya nagmamadali. Paralisado si Duncan sa takot at hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa mismong harapan niya, tinanong ng ating bida kung bakit siya tumatakas ng ganoon. At may malamig na tingin, ipinaalala niya sa mga ngalakal ang ipinangakong bayad. Nanginginig ng husto ang kawawang si Duncan na hindi man lang siya makapagsalita. Desperado, sumubsob si Duncan sa lupa at nagmakaawa ng kapatawaran mula sa ating bida. Yumuko siya at humingi ng paumanhin, sinasabing hindi na niya yon ulitin, ngunit gustong malaman ng ating bida ang dahilan ng pagtakas. Upang hindi na niya subukang muli, at may seryosong tingin, hiniling niya sa mga ngalakal na ipaliwanag kung bakit ito tumakas. Pautal-utal na sinabi ni Duncan na masyadong mabilis para sa kanya ang bilis ni Kadam. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na kung magpapatuloy siya sa ganoong bilis, mamamatay siya. Nang marinig ito, sigurado siyang sa wakas ay mamamatay na siya. Nanatiling tahimik lang ang ating bida habang pinoproseso ang impormasyon at sa gulat ni Duncan, sinabi lang niya na bumalik na sila sa kampo. Pagkatapos ay inanunsyo ng ating bida na maglalakad siya ng medyo mas mabagal mula ngayon habang nakatalikod sa mga ngalakal. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad pabalik sa parehong daan. Lubos na nalilito ang kawawang si Duncan sa reaksyon ng ating bida. Pabalik sa kampo, mas malakas na ngayon ang apoy habang nagbabantay ang ating bida. Mahimbing na natutulog ang mga ngalakal, ngunit tila binabangungot ang kawawa at nagmamakaawang huwag mamatay. Pinagmamasdan lang ng ating bida ang eksena nang walang ipinapakitang anumang reaksyon. Naalala niya na ang kanyang mabilis na paggalaw ay nakasanayan mula sa kanyang dating buhay kung saan bawat sandali ay isang karera laban sa oras sa isang mapanganib na lugar. Dahil sa kanyang kabaliwan, siya at ang kanyang mga kaibigan ay namuhay sa patuloy na panganib ngunit ngayon ay napagtanto niyang iba na ang mga bagay at maaari na siyang mag-relax. Bukod pa rito, may magandang dahilan na ngayon ang ating bida para bumagal. Napatunayang isang napakakapaki-pakinabang na gabay ang mga ngalakal at nagmungkahi ng isang ligtas na ruta. Pagkatapos ay sabik siyang naghihintay sa sagot ng ating bida tungkol sa plano.
Sumang-ayon si Kadam sa ruta at nakahinga ng maluwag si Duncan sa kanyang desisyon. Iniisip ng ating bida na kung walang gabay ay maliligaw siya gamit ang kanyang 300 taong gulang na mapa. Nagbabala ang mga ngalakal na ang tanging ligtas na lugar para sa kanya ay ang alyansa ng mga malalayang lungsod. Iniisip ni Kadim kung ang mga paladin ang dahilan kung bakit wala siyang nakikitang mga demonyo. Pagkatapos ay napagtanto niyang masisira na ang dugo sa kanyang kantina at kailangan niya ng mas marami. Muling gumabi at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay sa madilim na kabubatan. Biglang huminto si Duncan at binalaan ang ating bida tungkol sa isang bagay sa unahan. Sa di kalayuan, natanaw nila ang isang maliit na nayon na gawa sa kahoy sa gitna ng kawalan. Iminungkahi ng mga ngalakal na huminto sila doon para magpahinga at kumuha ng pagkain. Pagkatapos ay napagtanto ng ating bida na mayroong isang napakakakaibang nangyayari. Nagkomento siya na ang nayon ay ganap na madilim at walang anumang ilaw at ang mas malala pa, bukas ang pangunahing tarangkahan at walang mga bantay sa paligid. Iniisip ni Duncan kung ito ay isang abandonadong nayon, ngunit nagpa siya si Kadam na mag-imbestiga. Natakot ang mga ngalakal at sinabing maaaring may halimaw na sumalakay sa lugar. Bigla, isang figura ang dumaan sa isa sa mga bahay na gawa sa kahoy. Nagulat si Duncan sa paggalaw at agad na naging alerto ang ating bida. Walang pag-aalinlangan, binunot ng ating bida ang kanyang espada na handa para sa laban. Ngunit ang ating bida ay bahagyang ngumiti na tila may alam at tinanggap ang balitang ito. Pagkatapos ay pumasok ang ating bida sa nakakatakot na nayon kasama ang mga ngalakal na nakabuntot sa kanya. Nagtanong si Duncan kung ano ang nangyari doon dahil hindi naman mukhang abandonado ang lugar. Bigla natigilan ang ating bida. Nanatili siyang hindi gumagalaw, napagtantong mayroong isang bagay na napakamali. Sa matalas na mata, itinuon niya ang pansin sa isang partikular na lugar sa madilim na nayon. Ang mga ngalakal, na takot, ay nagtanong kung bakit biglang huminto ang ating bida. Pagkatapos ay napansin niya na iisang pinto lang sa buong nayon ang bukas, ngunit mas mabilis ang ating bida at nagpakawala ng nakamamatay na tama sa halimaw. Lumipad ang ulo ng nilalang bago pa man ito makakilos. Nagulat si Duncan sa eksena at halos matumba sa gulat. Gayunpaman, isa pang halimaw na kamay ang lumitaw sa pintuan na nagpapahiwatig ng mas maraming panganib at lumabas ang ilang iba pang mga goblin na handa para sa laban na malapit nang magsimula. Pautal-utal sa takot ang mga ngalakal, ngunit sinabi ni Kadam na kontrolado sila at dahil doon, bahagya siyang umisi dahil natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Isa sa mga goblin ang agad na sumugod pasulong na may pamalo para atakihin ang ating bida. Pagkatapos ay inihanda ng ating bida ang kanyang espada na nagniningning na may asul na ilaw. Nagulat ang mga nilalang sa bilis at lakas ng ating bida. May determinadong tingin, mahigpit na hinawakan ng ating bida ang kanyang espada. Isa sa mga goblin ang sumigaw at sumugod sa kanya para simulan ang atake, ngunit mas mabilis ang ating bida na hinati ito sa dalawa sa isang iglap. Ipinapakita ng asul na liwanag mula sa espada ang hindi kapanipaniwalang bilis ng ating bida. Napakatumpak ng tama na hindi man lang namalayan ng halimaw na napatay na pala ito. Sinubukan ng isa pang goblin na umatake mula sa likuran, ngunit sinalag ito ng ating bida nang walang kahirap-hirap at sa isang mabilis na kilos, pinaikot niya ang kanyang espada at tinapos ang pangalawang kalaban. Bumagsak ang halimaw sa lupa na walang buhay habang nakabaon ang talim sa dibdib nito. Hindi makapaniwala ang goblin na ganoon kadali itong natalo ng isang tao at sumigaw ito sa sakit. Tinapos na ito at bumagsak na patay sa lupa kasama ng iba. Pagkatapos ay isinaksak ng ating bida ang kanyang espada sa huling goblin na nakatayo. Takot na takot ang mga ngalakal at nagtanong kung natalo na ba ang lahat ng mga halimaw. Pagkatapos ay nagtanong siya kung tapos na ba ang laban, ngunit hindi sigurado si Katam. Bigla, nagulat si Duncan sa isang ingay na nagmumula sa parehong bahay tulad ng dati. Isang kamay ng goblin ang lumitaw sa pinto na nagpapakitang malayo pa sa pagtatapos ang laban at lumabas ang isang mas malaking goblin na may hawak na maliit na batang babae bilang hostage. Nagulat ang mga ngalakal nang makitang isang bata lang ang biktima. May galit na tingin, naghahanda ang halimaw para sa huling laban, ngunit lumipad ang espada ng ating bida sa hangin at tumama sa ulo ng nilalang at sa gayon, nailigtas ng ating bida ang babae at tinapos ang banta. Nakabaon ng malalim ang espada sa ulo ng goblin na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Bumagsak ang malaking halimaw sa lupa, kasama ang maliit na batang babae na hawak nito. Nag-alala si Duncan at nagtanong kung ayos lang ang bata pagkatapos ng masamang pagbagsak, ngunit sinabi ng ating bida na hindi iyon mangyayari at agad na kumilos. Pagkatapos ay nilapitan niya ang maliit na babae at sinimulang kalagan ang kanyang mga tali. May seryosong tingin, tinawag niya ito para kausapin tungkol sa nangyari. Nanginginig sa takot ang kawawa at sinabi niya rito na hindi niya ito sasaktan. Sinubukan ni Duncan na pakalmahin ang bata gamit ang isang stuffed na kuneho at isang piraso ng candy. Inalok niya ito ng tuyong licorice at sinabing napakatamis nito. Tinanggap ito ng bata at pinuri ni Katam ang mga ngalakal sa galing nito sa mga bata. Pagkatapos ay sinimulang kainin ng bata ang candy, medyo nanginginig pa rin sa lahat ng nangyari.
Nabanggit ni Duncan na mayroon siyang anak na lalaki na halos kaedad din ito at natahimik ang ating bida. Bigla, tinawag ng maliit na babae ang kanyang ina na ikinalito ng dalawa. Ipinangako ng mga ngalakal na tutulungan nila siyang hanapin ang kanyang pamilya, ngunit sinabi ng bata na iniwan siya ng kanyang mga magulang doon para mamatay mag-isa. Nagulat ang ating bida, hindi inaasahan ang gayong nakakagulat na revelasyon. Pagkatapos ay tinanong ni Duncan kung sino ang nagtali sa kanya sa ganoong kakilakilabot na paraan. Pagkatapos ay naunawaan ng ating bida ang buong katotohanan sa likod ng sitwasyon. Bigla, isang babae ang sumigaw sa pangalan ng maliit na babae na si Lenny. Lumitaw ang kanyang ina at sinabihan ang lahat na manahimik dahil sa mga goblin. Pagkatapos ay tumakbo ang ina at niyakap ang kanyang anak na si Lenny, nakahinga ng maluwag na ayos lang siya. Umiiyak sa emosyon, nagpasalamat ang babae sa ating bida sa pagligtas sa maliit na bata. Di nagtagal, dumating ang iba pang mga taga-nayon at nagulat sa eksena. Lumapit ang isa sa kanila at nagtanong kung ang ating bida ang gumawa ng lahat ng ito. Hinugot ng ating bida ang kanyang espada mula sa ulo ng halimaw at sinabing hindi siya yon. Pagkatapos ay itinaas niya ang sandata at sinabing ang kanyang espada ang gumawa ng lahat ng trabaho. Pagkatapos ay tinanong ni Kadim kung bakit nila inialay ang kanilang sariling anak bilang sakripisyo. Natahimik ang mga taga-nayon dahil walang lakas ng loob na harapin ang ating bida. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na ang nayon ay itinayo sa isang sinaunang kagubatan ng mga goblin. Pagkatapos ay dumating ang grupo sa pasukan ng madilim na kuweba ng demonyo. Tahimik na nakatayo ang ating bida habang pinagmamasdan ang lugar bago pumasok. Takot, sinabi ng mga taga-nayon na babalik na sila para protektahan ang nayon. Nagalit si Duncan at nagtanong kung dumating lang ba sila para ituro ang daan, ngunit sinabi ni Katam na nakakasagabal lang ang mga duwag at sinabihan lang ang mga ngalakal na sumama sa kanya. Nagulat ang kawawang si Duncan dahil hindi iyon ang kanyang inaasahan. At sa gayon, pumasok silang dalawa sa madilim na kuweba na pinangungunahan ng ating bida. Pagkatapos ay tinanong ni Duncan kung bakit hindi niya pinagalitan ang mga duwag na taga-nayon. Tinanong naman siya ng ating bida kung nakakita na ba siya ng buhay na demonyo. Pautal-utal na sumagot na hindi ang mga ngalakal. Nakakita lang siya ng ilang mga katawan sa black market. Ipinaliwanag ni Karim na ang pagharap sa isang demonyo ay nagbabago sa isang tao magpakailanman, isang lugar kung saan takot at ang pagnanais na mabuhay na lamang ang natitira. Ngunit iniisip pa rin ni Duncan na mali ito dahil kahit ang mga hayop ay pinoprotektahan ang kanilang mga anak. Sabi ng ating bida, para mabuhay, minsan kailangan mong gumawa ng mga masasamang bagay. Sumagot ang mga ngalakal na para sa mga bata, para na rin silang pinabayaan ng mundo. Pagkatapos ay nagtaka siya kung ano ang punto ng pamumuhay ng walang anumang dangal. Bigla, huminto sa paglalakad si Kaddam at nagulat si Duncan sa paggalaw. Iniisip ng ating bida na mayroon ang mga ngalakal ng isang etika na matagal na niyang nawala. Nag-alala si Duncan at nagtanong kung buhay pa ba ang ibang mga bata. Pagkatapos ay ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata at nag-concentrate saglit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng ating bida na kung masama ang demonyo, pananatilihin itong buhay ang mga bata. Nalilito si Duncan, ngunit kinuha na ng ating bida ang palakol mula sa kanyang kamay. Nawalan ng pag-asa ang mga ngalakal at isinigaw ang pangalan ng ating bida, hindi na uunawaan. At sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ang sandata sa kadiliman ng kuweba. Natakot ang kawawang si Duncan at ipinikit ang kanyang mga mata. Dahil sa takot sa mangyayari, lumipad ang palakol na parang rocket patungo sa isang bagay sa dilim at bigla, tumama ang sandata sa isang target na nakatago roon. Pagkatapos ay iniunat ng ating bida ang kanyang kamay at nagtanong kung ano ang bagay na yon. Isang goblin ang lumitaw na naglalakad ng pasuray-suray na may palakol na nakabaon sa ulo nito. Bumagsak na patay ang nilalang sa lupa, na nagbunyag ng isang kawan ng iba pang mga halimaw. Tumulo ang dugo sa mukha ng goblin habang lumitaw ang iba mula sa likuran na may sigaw ng digmaan. Sumugod ang ibang mga goblin para atakihin ang dalawa. Nagulat si Duncan sa dami ng mga halimaw at sinabi sa kanya ni Katam na liwanagan ang daan ng walang sinasayang na oras. Sumugod ang ating bida patungo sa mga kalaban. Sinubukan ng unang goblin na umatake, ngunit pinigilan ito ng ating bida gamit lamang ang isang kamay. Pagkatapos ay isinaksak niya ang kanyang espada sa liig ng halimaw ng walang awa. At sa di kapanipaniwalang lakas, hinawakan niya ang braso ng goblin na sumubok na umatake. Kaya ginamit ng ating bida ang katawan ng halimaw bilang sandata laban sa iba. Napansin niya na ang lugar ay puno ng mga stalagmite at stalactite at dahil doon, hindi niya magagamit ng malaya ang kanyang espada. Naghahanda ang mga goblin na atakihin ang ating bida gamit ang kanilang mga sandata. Walang takot, inihanda ng ating bida ang kanyang sarili para sa darating na laban. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa kawan ng mga halimaw, hawak ang espada. Walang oras na dapat sayangin, inihagis niya ang kanyang espada na parang matalim na bumerang. Umiikot ang sandata at tumama sa ulo ng isa sa mga goblin sa kawan. At sa isang umiikot na atake, pinabagsak niya ang mga kalaban isa-isa. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na kakailanganin niyang gamitin ang palakol na ibinigay sa kanya.
Pagkatapos ay kinuha niya ang sandata at sinugod ang mga halimaw gamit ang lahat ng kanyang lakas. Hawak ang palakol, winasak niya ang mga goblin gamit ang malalakas na hampas. Sa bawat pag-indayog, pinabagsak ng ating bida ang isa sa mga kalaban sa kuweba. Tumalsik ang dugo ng mga halimaw sa lahat ng dako na nagpaparumi sa lugar. Isang ulo ng goblin ang bumagsak sa lupa matapos matagpas ng malinis. Nagulat si Duncan nang makitang natalo silang lahat ng ating bida ng mag-isa. Nakatayo siya sa gitna ng mga katawan ng mga halimaw na kanyang natalo. Bigla, ang mga natitirang goblin ay nagsimulang tumakas sa takot. Sabi ng ating bida, tatakbo sila patungo sa lungga ng demonyo. Ipinayo ng mga ngalakal na kumikipot ang daan at pagkatapos ay lumuluwag muli. At hawak ang sulo, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay sa kuweba. Pagkatapos ay nakarating sila sa isang mas malawak at mas maluwag na bahagi ng lugar. Sumandal ang ating bida sa pader at nag-isip kung ito na ba ang base ng mga goblin. Bigla, may naamoy na kakaiba ang ating bida sa hangin ng kuweba. Pagkatapos ay binalaan niya si Duncan na mag-ingat dahil malapit na ang demonyo. Sinabi rin niya na huwag tumakbo o tatapusin siya ng mga goblin. May nakatutok na tingin, naghahanda ang ating bida para sa kung ano ang darating. Sa isang mabilis na kilos, naghanda siya para sa laban na malapit nang magsimula. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang ating bida patungo sa kadiliman at hawak ang kanyang mga sandata. Naghanda siya para sa laban sa boss. Sa di kalayuan, desperadong isinisigaw ng mga ngalakal ang pangalan ng ating bida. Pagkatapos ay hinarap siya ng demonyo at sinabing, hindi pa ito nakakakita ng taong tulad niya. May masamang ngiti, humalakhak ito ng nakakatakot sa ating bida, at napagtanto ng ating bida na hindi pala ganoon ang kwento dahil ang tinatawag na demonyo ay may mga sungay na tumutubo sa noo. Kahit maliit, ipinapahiwatig nito na nag-evolve ang halimaw. Pagkatapos ay inihanda ng ating bida ang sarili para sa isang napakahirap na laban. Alam niya na ang isang nag-evolve na demonyo ay isang kalaban na nasa gitnang ranggo. Natutuwa ang halimaw sa itsura ng kawalan ng pag-asa sa mukha ng ating bida. Pagkatapos ay sumugod ito ng may hindi kapanipaniwalang bilis patungo sa ating bida. Inihanda ng ating bida ang sarili para sa pagtama ng paparating na suntok. Pagkatapos ay nagbanggaan ang demonyo at ang ating bida ng may di kapanipaniwalang lakas. Sabi ng halimaw, gusto nito ang mga tao dahil mahihina sila at masunurin. Iniisip ng ating bida na nasangga niya ang atake ng demonyo dahil sa purong instinct. Ang lakas at bilis ng halimaw ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Sabi ng demonyo, pumatay siya ng maraming goblin at ngayon ay galit na ito sa mga tao. Alam ng ating bida na ang isang demonyo sa gitnang ranggo ay isang malaking banta. Pagkatapos ay sinabi ng halimaw na bibigyan nito ng pagkakataon ang ating bida na iligtas ang kanyang sarili. Sinasabi nito sa ating bida na huwag gamitin ang braso na may hawak ng espada at inuutusan siyang putulin ang sarili niyang braso at kainin ang bawat piraso nito. Iniisip ng ating bida na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, magiging mahirap manalo sa labang ito. Nainis ang demonyo at nagtanong kung bakit hindi niya sinusunod ang mga utos nito. Pagkatapos ay ibinaon ng ating bida ang kanyang espada sa lupa, napapagod na sa usapang ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang prasko ng dugo at sinabing hindi siya tumatanggap ng utos mula sa mga supot ng dugo. Gamit ang kanyang espada, tinusok niya ang prasko at nagsimulang tumagas ang dugo ng demonyo. Nagulat ang halimaw, hindi inaasahang maamoy ang pamilyar na amoy at walang pag-aalinlangan. Ininom ng ating bida ang lahat ng natitirang dugo ng demonyo. Pagkatapos ay inihagis niya ang walang laman na prasko sa lupa, naghahanda para sa susunod. Isang pulang aura ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ng ating bida at sa isang sigaw ng galit, inactivate niya ang kanyang Blood Berserker mode. Pinanood ng demonyo ang pagbabago na may mausisang tingin. Namula ang mga mata ng ating bida at tumaas ng husto ang kanyang lakas. Alam niyang hindi magtatagal ang epekto at kailangan niyang tapusin agad ang laban. Nagulat ang demonyo na nakaramdam ito ng takot mula sa isang hamak na tao. May galit sa mga mata nito, nangako itong tatapusin ang ating bida, at sa isang galit na atungal, sumugod ito gamit ang matatalim nitong kuko. Iniisip ng ating bida na nilalabo ng mga sungay ang pag-isip ng nilalang. Sumugod ang demonyo gamit ang mga kuko nito pero nagawang umiwas ng ating bida. Ngayon, dahil sa kanyang matalas na pakiramdam, nakikita niya ang mga galaw ng halimaw. Nagpalitan sila ng suntok sa isang labanan ng purong lakas at bilis. Nagulat ang demonyo dahil hindi nito inaasahan ang ganitong panlalaban mula sa tao. Napagtanto ng ating bida na hindi na magtatagal ang palakol pero wala siyang pakialam dahil kung maubusan siya ng sandata, lalaban siya gamit ang kanyang mga kamao. Umuwal sa galit ang demonyo at naghanda para sa isa pang malakas na atake. Sa isang galit na tingin, tinawag nitong hindi mapapatawad na tao ang ating bida. Umiwas ang ating bida at naghanda para sa ganting atake na kanyang gagawin. Pagkatapos ay naghanda siya para sa isang tiyak na pag-atake gamit ang kanyang espada at isang paikot na atake. Sumugod siya patungo sa pulang halimaw. Sinubukan ng demonyong ipagtanggol ang sarili pero tumama ang espada sa gitna ng mukha nito. Napakalakas ng impact kaya tumilapon ang demonyo at naiwan itong tulala.
Nagulat ang halimaw sa hindi kapanipaniwalang lakas ng ating bida. Pagkatapos ay inihanda ng ating bida ang sarili para sa huling pag-atake gamit ang kanyang palakol. Nakarating na sa kasukdulan ang labanan ng dalawa sa isang banggaan ng kapangyarihan. Sa isang mapanirang atake, sinugod ng ating bida ang demonyo gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nagulat ang halimaw sa mapanirang kapangyarihan ng ating bida. Sa isang sigaw ng sakit, sinubukan itong umatake pero mas mabilis ang ating bida. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang kuko ng demonyo bago pa man siya matamaan ng husto pero nagawa pa ring mag-iwan ng gasgas sa dibdib niya ng halimaw. Tumilapon pa atras ang demonyo dahil sa lakas ng impact ng atake. Pagkatapos ay naghanda ang ating bida para sa isang atake, ang kanyang sandata ay kumikinang ng maliwanag. Sinubukan ng halimaw na ipagtanggol ang sarili pero hindi mapigilan ang atake. Sa isang paikot na galaw, inilabas ng ating bida ang kanyang buong lakas. Sa isang determinadong tingin, naghanda siya para sa huling pag-atake ng laban. Naramdaman ng demonyo ang panganib at sinubukang umatras para protektahan ang sarili. Sa isang pagtalon pa atras, sinubukan nitong takasan ang mapanirang atake. Napakalakas ng atake, kaya't nadurog nito ang mga bato sa kuweba ng walang kahirap-hirap. Bumagsak ang demonyo sa lupa, talunan na at walang natitirang lakas para lumaban. Pagkatapos ay nagtanong ito kung ano ang ating bida dahil hindi siya mukhang tao. Tinitigan lang siya ng ating bida gamit ang kanyang pulang aura ng galit. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, hindi siya nagsalita at nanood lang. Napag-isip-isip ng demonyo na siya ay isang halimaw na may itsurang tao. Natatakot, sinubukan nitong tumayo para tumakas sa lugar na yon sa lalong madaling panahon pero inabutan siya ng ating bida at inihagis sa pader ng kuweba. Napagtanto ng demonyo na natatalo ito sa lakas at walang silbi ang harapang pag-atake. Natakot, nagtago ito sa likod ng isang haligi at sumigaw sa mga goblin na umatake. Pagkatapos ay nilapitan ng mga halimaw ang mga ngalakal na nakasandal sa pader. Hawak ang sulo, tinakot niya ang mga goblin para hindi sila makalapit. Ang apoy ng sulo ay nagliwanag sa kuweba at nagpatigil sa mga nilalang na umatras sa takot. Naisip ng demonyo na kung mamamatay ang sulo, makakaatake ito ng buong lakas. Pagkatapos ay isinaksak ng ating bida ang kanyang espada sa lupa at naghanda para sa susunod niyang dalaw. Napansin niyang tumatalon ang halimaw sa pagitan ng mga stalactite sa kisem. Habang nagdurugo ang kanyang mga kamay, pinulot niya ang palakol na nahulog sa lupa at hawak ang sandata. Inihanda niya ang sarili para sa ataking kanyang ilulunsad. Sinabi ng ating bida na hindi mangyayari ang mga bagay ayon sa gusto ng demonyo. Napagtanto ng ating bida na kung ihahagis niya ang sandata, iiwasan lang ito ng demonyo dahil masyadong mabilis ang nilalang at hindi niya ito matatamaan sa ere. Sa isang determinadong tingin, nakaisip siya ng paraan upang malutas ang problemang ito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang palakol at naghanda para sa ibang uri ng pag-atake. Sabi ng ating bida, sisirain niya ang lugar kung saan nakatayo ang demonyo at sa isang malakas na paghagis, inilunsad niya ang kanyang palakol sa kisam ng kuweba. Nagulat ang halimaw dahil hindi nito inaasahan ang ganoong atake. Umiikot ang sandata sa ere nang may hindi kapanipaniwalang lakas patungo sa mga bato. Napakalakas ng impact kaya't nadurog nito ang mga stalactite sa kisam ng kuweba. Sa di kalayuan, pinapanood ng mga ngalakal at mga goblin ang eksena na walang naintindihan habang walang makapitan. Nagsimulang mahulog ang demonyo sa gitna ng mga durog na bato. Ang pagsabog ay nagdulot ng ulap ng alikabok na pumuno sa buong lugar. Ang espada ng ating bida na nakatusok sa lupa ay naghihintay sa susunod na galaw. Nagreklamo ang demonyo na napuwing ito sa alikabok at nabulag sandali. Nakita ang perpektong pagkakataon, itinayo ng ating bida ng matatag ang kanyang mga paa at sumugod. Sinamantala niya ang pagkagambala ng halimaw upang umatake gamit ang lahat ng kanyang lakas at sa isang tumpak na saksak, isinaksak niya ang espada sa mismong mata ng demonyo. Sumigaw sa sakit ang nilalang mula sa sorpresang pag-atake na katatanggap lang nito. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na may ngisi na ang ganda ng mukha nito ngayon. Kahit sugatan, sumisigaw ang demonyo na tatapusin pa rin nito ang ating bida. Nagulat ang ating bida na buhay pa rin ang demonyo kahit butas ang ulo nito. Nainis siya at tinawag na perwisyo ang nilalang habang naghahanda para sa huling pag-atake. Sumisigaw sa sakit ang halimaw at nagmamakaawa sa ating bida na tumigil. Pero wala siyang pakialam at binunot ang espada ng may mas malakas na puwersa. At sa isang mapanirang atake, hinati niya ang ulo ng demonyo sa dalawa. Ang nilalang ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react at tuluyan ng ipinadala sa kabilang buhay. Sa pagbagsak ng katawan ng halimaw sa lupa, sa wakas ay natapos na ang matinding labanan. Napagtanto ng ating bida na nawawala na ang epekto ng dugo ng demonyo. Nakahinga siya ng maluwag dahil muntik na siyang lumaban nang hindi gamit ang kanyang buong lakas. Bigla, nakarinig ng ingay ang ating bida at lumingon sa gilid na may gulat. Ang mga natitirang goblin ay mukhang nalilito na ngayon at mas kalmado kaysa dati. Naiintindihan ni Kadim na nawala na ang enerhiya ng demonyo na kumokontrol sa kanila. Kahit na, hinawakan niya ang kanyang espada, naghahanda sa kung anuman ang susunod. Nang walang pag-aalinlangan, inatake niya ang isa sa mga goblin na nakatayo lang doon.
Ipinaliwanag ng ating bida na tatapusin niya silang lahat dahil naging malahayop na sila. Natakot ang isa sa mga goblin nang makita ang ating bida na papalapit dito pero hindi ito binigyan ni Katam ng oras para mag-react at sinugod ang nilalang. Ang maliit na halimaw ay hindi man lang nakita kung ano ang tumama dito at walang awang pinatay. Ipinagpatuloy ng ating bida ang massacre at napansin ang isa sa kanila na sinusubukang tumakas at di nagtagal, natagpuan niya ang huling goblin na may hawak na sulo. Naghanda ang ating bida na tapusin ang huling natitirang goblin pero bigla, desperadong isinigaw ng mga ngalakal ang pangalan ng ating bida. Pagkatapos ay hinawakan niya ang espada ng ating bida para pigilan ang huling pag-atake. Nagulat ang ating bida at hindi maintindihan ang ginawa ng kanyang kasama. Nanginginig sa takot ang mga ngalakal, ngunit nagawa niyang hawakan ang talim gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay hinarap niya ang ating bida na may tingin ng purong pag-aalala. Nagawang pigilan ni Duncan ang atake at umatras sandali ang ating bida. Tahimik lang siyang pinapanood ng ating bida, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Tinanong ng mga ngalakal kung ayos lang siya dahil kakaiba ang kanyang itsura. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na maayos ang lahat at dapat nasa loob ang mga bata. Sumang-ayon ang lalaki at sinabi sa ating bida na hayaan siyang mag-asikaso sa mga goblin. At kaya't ang dalawa ay naglakbay paloob ng kuweba habang buhat-buhat ng ating bida ang demonyo. Pabalik sa nayon, ipinagdiriwang ng mga residente ang pagbabalik ng mga nawawalang bata. Ang mga pamilya ay muling nagsama-sama sa isang sandali ng purong kagalakan at ginhawa. Ang ating bida ay tinanggap bilang isang dakilang tagapagligtas ng lahat sa nayon. Isang taga-nayon ang nag-alok sa kanya ng pagkain pero tinanong ni Duncan ang tungkol sa gantimpala. Ang mga magulang at mga anak ay umiiyak sa tuwa na magkasama muli. Sinabi ng ating bida na dapat ibigay muna sa mga bata ang pagkain. Nagulat si Duncan at nagpasalamat sa ating bida sa kanyang dakilang kabaitan. Isa sa mga nailigtas na bata ay tumingin sa ating bida na may takot sa mukha. Ang mga ngalakal na si Duncan ay napaisip tungkol sa mga ginawa ng ating bida. Pagkatapos ay naalala niya ang nakita niya sa kuweba at nagulat sa eksena. Ang mga nailigtas na bata ay nasa isang tulalang estado na inuulit ang mga kakaibang salita. Ipinaliwanag ng ating bida na dumanas sila ng palagiang brainwashing. Isa sa kanila ay walang katapusang inulit ang tungkol sa pagkawasak at kamatayan ng sangkatauhan. Bukod dito, tinawag niya ang kanyang sarili na pinakawalang silbing bata sa buong mundo. Napakalakas ng brainwashing na kahit isang pari ay hindi ito makakayanan. Sabi ni Kadem, ang katotohanang inabandona sila ng kanilang mga magulang ay tumatak sa kanilang isipan. Nasindak si Duncan at nagtanong kung bakit gagawin ng isang demonyo ang ganoong bagay. Sabi ng ating bida, iyon ang kanilang kalikasan dahil kumakain sila ng kawalan ng pag-asa. Ang mga ngalakal ay napipinang maunawaan ang kalupitan ng sitwasyon. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang isang hindi gaanong malupit na demonyo ay tinapos na lang sana ang buhay ng mga bata. Pero nagtanong pa rin siya kung magagamot sila ng mga magulang sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-aalaga. Sabi ng ating bida, hindi naman ito ganap na imposible na mangyari. Gayunpaman, nagdududa siya na ang mga magulang na minsang nag-abandona sa kanila ay maililigtas sila ngayon. Si Duncan ay nadurog ang puso dahil sa malungkot na katotohanan ng mga batang iyon. Pabalik sa kasalukuyan, paalis na ang ating bida sa nayon na pasan-pasan ang demonyo. Sumigaw si Duncan na nagtatanong kung bakit siya aalis na agad ng ganoon. Iminungkahi niyang magpahinga ang ating bida pero sabi ni Kadim, may mga saksi ng lumitaw dahil ang pagpatay sa isang paladin ay hindi basta-basta palalampasin ng imperyo. Naalala ng mga ngalakal na isang barbarian ang pumatay sa isa sa mga paladin ni Elga. Dahil doon, sabi ng ating bida, kung hindi sila swerte, sinusundan na sila. Samantala, sa lugar ng massacre, lumilipad ang mga uwak sa ibabaw ng isang babaeng paladin at kanyang mga sundalo. Sa isang seryosong ekspresyon, tinititigan ng komandante ng grupo ang lugar ng krimen. Bago umalis, ginamit ng ating bida ang isang punyal para kunin ang dugo ng demonyo. Pagkatapos ay gumawa siya ng hiwa sa liig ng nilalang para makuha ang kailangan niya. Sa harap ng lahat, pinuno niya ang kanyang flask ng dugo ng patay na halimaw. Iniisip niya na kalahating flask ay higit pa sa sapat para sa isang emergency sa hinaharap. Matapos kolektahin ang dugo, itinapon niya sa lupa ang natitirang bahagi ng katawan ng demonyo. Nagtanong ang isang taga-nayon kung ano ang gagawin niya sa katawan ng nilalang. Sabi ng ating bida, hindi niya ito kailangan at sinabihan silang sunugin ang lahat. Nalito ang lalaki dahil akala niya nang huli siya ng demonyo para sa pera. Iniisip pa niya na kung ibebenta nila ang katawan, makakakuha sila ng magandang kita mula dito. Pero nagbabala ang ating bida na ang amoy ng dugo ay akit ng iba pang mga halimaw at sa isang seryosong tingin, tinanong niya kung gusto ba ng nayon na maatake muli. Natakot ang taga-nayon at nauutal na sinabing ayaw na niya ng gulo. Natakot, naghanda na ang ibang mga taga-nayon na sunugin ang katawan. Bigla, isang matandang babae ang lumapit sa ating bida mula sa likuran. Bilang pasasalamat, inalok niya siya ng isang pares ng bota at isang sinturon bilang regalo. Tinanggap ito ng ating bida at sinabing magiging kapaki-pakinabang ang mga bagong gamit sa kanyang paglalakbay.
Nang walang pag-aaksaya ng oras, isinuot niya ang mga bota at sinturon na natanggap niya. Handa nang umalis, naghanda na sila ni Duncan na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pero bigla, nakaramdam ang ating bida ng matinding sakit mula sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na ang sugat mula sa laban sa paladin ay hindi pa rin gumagaling. Iniisip ng ating bida na mabilis maghilom ang kanyang katawan dahil gumaling na ang mga sugat mula sa demonyo. Ngunit ang marka mula sa sibat ng paladin 10 araw na ang nakalipas ay hindi pa rin nagsasara ng maayos. Kaya pala binasbasan ang sandata kaya napakahirap gumaling ng sugat. Pabalik sa lugar ng krimen, inoobserbahan ng paladin na nagngangalang Lady Helia ang lugar. Nagulat ang isang sundalo na wala siyang nakitang mga palatandaan at agad niya itong tinawag na kaawa-awa. Sinabi niya na ang lahat ng bilanggo ay pinatay kaya hindi rescue ang layunin at walang ninakaw, ngunit ang katawan ng demonyo ay hiniwa-hiwa sa kung anong dahilan. Pagkatapos ay tinanong ng sundalo kung mayroon siyang mga suspect sa isip para sa krimen. Nainis si Helia, tinawag siyang tanga at sinabihang maghanap ng ebidensya. Idinagdag niya na ito ang dahilan kung bakit isa pa rin siyang karaniwang paladin. Iniisip ng sundalo na mayabang siya pero hindi makapagreklamo dahil sa kanyang posisyon. Si Helium Munal ay isang arch-paladin na tumalo sa 20 demonyo ng mag-isa. At higit pa doon, siya ang pinakabatang nakamit ang ranggong ito sa buong imperyo. Alam niyang basura ang kanyang pag-ugali pero ang kanyang mga kakayahan ay hindi kapanipaniwala. Dahil wala nang magawa, tinanggap na lang niya ang sermon at naghintay ng mga bagong utos. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Helia na kunin ang banal na relikya na ibinigay sa kanila ng arsobispo. Nagulat ang sundalo at nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay ang kambal na salamin ni Damien. Ipinapakita ng relikya ang nakaraan ngunit ang bahaging nagpapakita ng hinaharap ay sira na. Sumigaw siya na ang trabaho nila ay mag-imbestiga, hindi sirain ang natitirang relikya. Sabi ng sundalo, masisira lang ang salamin kung sumasalamin ito sa isang dakilang demonyo. Pagkatapos ay ibinigay ng sundalo ang banal na salamin sa arch-paladin na si Helia. Lumuhod siya sa lupa at naghanda na gamitin ang kapangyarihan ng relikya. Isang malakas na liwanag ang nagsimulang magniningning mula sa salamin na nagliwanag sa buong lugar at sa isang sinag ng enerhiya, nagpakita ang salamin ng mga imahe mula sa nakaraan. Ang unang eksenang lumabas ay ang ating bida na umiinom ng dugo ng demonyo. Pagkatapos ay nakita nila ang paladin na nagmamakaawa para sa kanyang buhay bago pinatay. At sa wakas, ang imahe ng ating bida na galit na inaatake ang kanyang mga kaaway. Nagulat si Helia at ang kanyang sundalo sa mga eksenang kanilang nasaksihan. Pagkatapos ay lumitaw ang ating bida na may mga pulang mata na puno ng kapangyarihan. Bigla, nagsimulang mag-crack ang relikya at nabasag sa maraming piraso. Ang dalawa ay nagulat dahil nabasag ang salamin sa harap mismo nila. Sabi ng sundalo, nangangahulugan itong ang nasalamin na imahe ay isang dakilang demonyo. Iminungkahi niyang bumalik sila at babalaan ang lahat tungkol sa bagong banta na lumitaw. Pero sabi ni Helia, ngayong nakita na nila ang salarin, ipagpapatuloy nila ang paghahanap. Nalito ang sundalo pero tumayo na siya handa para sa pangangaso. Hawak ang kanyang espada, naghanda siyang hanapin ang ating bida. Isang asul na aura ang lumalabas sa kanyang katawan na nagpapakitang hindi siya nagbibiro at sa isang determinadong tingin, nanumpa siyang tatapusin ang ating bida. Sa malayo, naghuhugas ng mukha ang mga ngalakal na si Duncan sa isang ilog sa gilid ng kagubatan. Naisip niya na dahil sa kanyang anak, hindi siya mapakali sa pag-aalala. Umiling si Duncan, sinusubukang iwaksi ang masasamang isipin. Iniisip niya na para maging maayos ang mga bata, kailangan niyang magpatuloy. Pabalik sa kampo, natagpuan ng mga ngalakal ang ating bida na nakahiga sa tabi ng apoy. Lumapit siya at sinabing malapit ng maluto ang hapunan pero may napansin siyang kakaiba. Kawawang Duncan, nalilito at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari doon. Ang ating bida ay pinagpapawisan at nanginginig ng husto, tila binabangungot. Nagtataka ang mga ngalakal dahil ang isang taong pumapatay ng demonyo ay hindi dapat nagkakasakit. Bigla, nakita niya ang sugat sa dibdib ng ating bida at nagulat. Naisip ni Khadim na dapat mas maaga niyang napagtanto ang panganib ng sibat. Ang sandata ay may nakamamatay na basbas para sa mga demonyo, ngunit hindi makakaapekto sa mga tao, maliban na lang sa ating bida na isang berserker na gumagamit ng dugo ng demonyo para lumaban. Sabi ni Duncan, dapat nagpahinga siya pero hindi ganoon kadaling gagaling ang sugat. Tinanong ng ating bida kung ano ang yugto ng buwan noong nakaraang gabi. Nang marinig ang sagot, sinabi niyang mabuti na hindi nila pinalampas ang pagkakataon. Bigla, isang ingay sa gubat ang gumulat sa mga ngalakal na naging alerto. Nagtataka siya kung ano ang tunog na yon at umaasang hindi ito seryoso. Di nagtagal, ilang kumikinang na mata ang lumitaw sa dilim ng gabi at isang dambuhalang paa ng lobo ang malakas na tumapak sa lupa na ikinatakot ng dalawa. Mula sa dilim, lumitaw ang isang dambuhalang lobo na kinilala ni Duncan bilang isang blade wolf. Kahit sugatan, hinarap ng ating bida ang bagong banta na may seryosong tingin. Kahit sugatan, hindi nag-atubili ang ating bida at hinawakan ang kanyang palakol at espada. Sinabihan niya si Duncan na manatili sa likod at nag-aalala ang mga ngalakal sa kanyang kalagayan.
Naghihinagpis ang ating bida na ang isinumpang mundong ito ay walang intensyon na hayaan siyang magpahinga. Sa kabila nito, hinarap niya ang grupo ng mga lobo na handa sa anumang darating. At may kaunting pambabara, sinabi niyang sana mamaya na lang dumalaw ang mga halimaw sa isang taong may sakit. Nakatitig ang grupo ng mga lobo sa dalawa ng may gutom at mabangis na tingin. Kahit na masama ang kalagayan, huminga ng malalim ang ating bida at naghanda para sa laban. Napapaligiran ng mga halimaw, ipinuwesto ng ating bida ang sarili para protektahan ang mga ngalakal. Isa sa mga lobo ang sumugod ng buong lakas para simulan ang atake, pero hindi nag-aksaya ng oras ang ating bida at gumanti gamit ang hawak niyang palakol. Sapul na sapul ang tama at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react ang halimaw. Tumalsik ng malayo ang nilalang dahil sa lakas ng tama na nagpaalerto sa iba. Naisip niya na malabo ang kanyang paningin at hindi siya makatutok ng maayos. Sinamantala ang pagkakataon, dalawa pang lobo ang sumugod sa kanya. Hinawakan ng ating bida ang kanyang espada, naghahanda para sa susunod na yugto. Kinagat ng isa sa mga lobo ang kanyang braso pero binaliwala niya ito at walang awang inatake ang isa pa. Kahit dehado, patuloy na lumalaban ang ating bida gamit ang lahat ng mayroon siya dahil wala ng ibang pagpipilian. Tumama ang suntok niya sa gitna mismo ng mukha ng lobo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang bibig ng halimaw at pinigilan ito gamit ang kanyang pambihirang lakas. Sa isang ungol ng pagsisikap, naghanda ang ating bida na gamitin ang halimaw bilang sandata. May determinadong tingin, nag-focus siya sa mabilis na pagtatapos ng laban at sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang lobo sa iba pa sa grupo. Ang halimaw na ibinato niya ay tumama ng sapul sa isa sa mga kasamahan nito. Pagkatapos ng atake, lumingon siya na may pagod na ekspresyon sa mukha. At dahil doon, isa pa sa mga lobo ang napatumba sa gitna ng kaguluhan. Kahit pagod, nananatiling nakatayo ang ating bida na napapaligiran ng mga natitirang lobo. Ngunit hindi natakot ang grupo at naghandang sumugod muli. Napagtanto niyang matalino ang mga halimaw at hindi na siya magtatagal. Bigla, lumingon siya at sumigaw na lumayo ang isang tao. Iyon pala ay ang mga ngalakal na si Duncan, sinusubukang takutin ang mga lobo gamit ang mga pansamantalang sulo. Dahil walang pagpipilian, nagpa siya siyang inumin ang dugo ng demonyo kahit na ito'y lason. Napansin ng mga halimaw ang ginagawa niya at agad na nag-alerto. Pagkatapos ay itinagilid ng ating bida ang prasko at ininom ang maitim na likido ng walang pag-aalinlangan. Agad pagkatapos, ibinato niya ang walang lamang prasko sa lupa ng buong lakas. Isang pulang aura ang bumalot sa kanya at naghanda siya para sa totoong laban. Nararamdaman ang panganib, nagsimulang umatras ang mga lobo dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matinding pula na nagpapakita ng kanyang lubos na galit at sa pambihirang bilis, inatake niya ang unang lobo na nakita niya. Samantala, sinusubukan pa rin ni Duncan na pigilan ang ibang mga halimaw gamit ang apoy ngunit binaliwala ng isang lobo ang apoy at sumugod sa kaawa-awang lalaki. Ang mga ngalakal ay lubos na natatakot at hindi alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, pinutol ng espada ng ating bida ang halimaw bago pa man ito makalapit sa kanya. Ngayong nagbagong anyo, sinimulan niya ang isang massacre laban sa buong grupo. Iniisip niya na ang kapangyarihan ng berserker ay nagbabago depende sa dugo na iniinom niya at sa pagkakataong ito, hinarap niya ang dalawang higanteng halimaw na lumitaw sa harap niya. May pulang mga mata, naghahanda ang ating bida para sa susunod na atake. Napagtanto niya na ang dugo ng demonyo ay nagbigay sa kanya ng dagdag na liksi. Naalala ng ating bida ang maliksi na demonyong nakalaban niya noon. Nakikita ang kanyang kapangyarihan, nagsimulang tumakas sa takot ang mga natitirang lobo. Sumigaw si Duncan na tumatakas ang mga halimaw. Ngunit napagtanto ng ating bida na hindi ito pag-atras kundi ibang bagay. Bigla, isang higanteng paa ang tumapak ng malakas sa lupa na ikinagulat ng dalawa. Ang ating bida ay nanatiling nakatayo at ang mga ngalakal ay nagtago sa likod niya sa takot. At mula sa mga anino ay lumabas ang isang higanteng puting lobo na may mga peklat sa mukha. Nagbabala si Duncan na kakaiba ang halimaw at doble ang laki sa iba. Napagtanto ng ating bida na ito ang pinuno ng grupo at ang masama pa, nawawala na ang epekto ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sumugod siya sa malaking lobo, ngunit ang halimaw ay napakalakas. Nagtataka ang ating bida kung anong uri ng kapangyarihan ito habang dinadaganan siya ng halimaw ng bigat nito. Sinusubukan niyang labanan gamit ang buong lakas niya ngunit napakabigat ng diin. At dahil doon, nagsimulang umubo ng hindi mapigilan ang ating bida. Pagkatapos ay natumba siya paatras habang nararamdaman ang isang napakatinding sakit sa kanyang dibdib. Nawala ng pag-asa si Duncan at tumakbo para tulungan siya, tinatanong kung ayos lang siya. Sumisigaw ang mga ngalakal na gumising siya dahil nasa harap pa rin nila ang lobo. Muling bumukas ang sugat mula sa sibat ng paladin at napasigaw siya sa sakit. Hawak ng mga ngalakal na si Duncan ang ating bida habang naghahanda ang higanting lobo na umatake, ngunit binaliwala ni Kadim ang halimaw at tumingala sa langit na nag-iwan ng pagkalito sa mga ngalakal. Bigla, tila may napagtanto ang ating bida na isang mahalagang bagay. May kislap sa kanyang mga mata, sinabi niyang sa wakas ay dumating na ang sandali.
Ang kondisyon ay isang gabi ng bagong buwan kung kailan ganap na madilim ang langit. Kaya ibinaon ng ating bida ang kanyang espada sa lupa at nagsimulang mag-concentrate. Nagsimula siyang manalangin kay Athala, ang walang talong Panginoon ng lahat ng sandata, at hiniling na mapawi ang kanyang uhaw sa laban sa dugo ng kaaway. Sinasabi ng ating bida na ngayon ay iwinawaksi niya ang kanyang dugo, ang nabahira ng dungis na pangalan sa talim. Isang napakalakas na gintong liwanag ang nagsimulang magmula sa espadang nakabaon sa lupa. Nagulat ang malaking lobo at umatras sandali mula sa matinding liwanag. Nagulat din si Duncan at walang ideya kung ano ang nangyayari. Isang gintong apoy ang bumalot sa espada at isang tanong ang lumutang sa hangin. Naalala ng ating bida na naramdaman ang ganitong pag-alingaungaw sa kanyang unang buhay at may determinadong tingin, ibinunyag niyang ang pangalan ng espada ay Mosquito. Hinawakan ng ating bida ang kanyang sandata na ngayon ay puno ng kapangyarihan. Ang apoy sa talim ay lalo pang lumakas at isang pulang liwanag ang lumitaw. At dahil doon, isang misteryosong simbolo ang nabuo sa gitna mismo ng espada. Ito ang kanyang natatanging katangian na tinatawag na siya na nagwaksi ng pangalan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sinimulang atakihin ng mga natitirang halimaw ang nayon at mula sa kadiliman, isang paa ng halimaw ang tumapak ng malakas sa lupa. Napakabayolente ng mga atake kaya maraming taga-nayon ang nasaktan. Kaya nagsama-sama ang mga kalalakihan ng nayon upang tapusin ang mga goblin ng tuluyan. Ngunit pagdating nila doon, nakaharap nila ang isang demonyong namumuno sa grupo. Dahil walang kapangyarihang lumaban, wala silang pagpipilian kundi sumuko. Pagkatapos ay nagbabala ang halimaw na bibisitahin nito ang nayon sa susunod na linggo para kunin ang kabayaran at ang utos ay mag-alay ang bawat bahay ng kanilang pinakawalang silbing anak bilang sakripisyo. Galit na galit si Duncan at nagtanong kung may iba pang mga bata na kinuha na nila. Nagalit ang taga-nayon at sinabing hindi naman nila pwedeng isakripisyo ang kanilang mas kapaki-pakinabang na mga anak. Napagod ang ating bida sa dahilan na yon at mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao at sa isang suntok, winasak niya ang mesa habang sinasabihan ang lahat na tumahimik. Ngayon, pagkatapos, isang galit na goblin ang lumundag palabas na may hawak na sandata. Tinanong ng ating bida kung ilang sungay mayroon ang tinatawag na demonyong ito. Nagtaka ang taga-nayon at sinabing walang sungay ang nilalang. Natahimik sandali ang ating bida at maya-maya pa, hinawakan niya ang kanyang espada at sinabi sa lalaki na ituro sa kanya ang daan. Gulat na gulat ang kaawa-awang lalaki at nagtanong kung saan sila pupunta. May seryosong tingin, naghanda ang ating bida na sagutin ang tanong. Prangka niyang sinabi na pupunta sila sa kuweba ng demonyo. Nalito ang lalaki at sinabing walang sungay ang halimaw. Naisip ng ating bida na kung walang sungay, malamang mababang ranggulang ang halimaw at madaling talunin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada at sinabi sa lalaki na dalhin siya sa lokasyon. Nagulat ang nilalang, halatang hindi ito umaasa ng bisita. Gulat na gulat ang taga-nayon at nagtanong kung saan sila pupunta. May seryosong tingin, naghanda ang ating bida na sagutin ang tanong. Pagkatapos ay sinabi niya, syempre, pupunta sila sa nakakatakot na kuweba ng demonyo. May mga nakasinding sulo, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa madilim na kabubatan. Sinundan ng dalawa at ilang mga taga-nayon ang ating bida sa kalaliman ng gabi. Sinabi ng taga-nayon na wala silang paraan para bayaran ang kanyang serbisyo, ngunit ipinaalam ng ating bida na hindi niya kailangan ng bayad para dito. Nakahinga ng maluwag ang lalaki at pinasalamatan ang ating bida sa kanyang malaking tulong. Pagkatapos ay inalok niya ang lalaki ng isang palakol bilang reserbang sandata. Sa wakas, nakarating sila sa bunganga ng kuweba kung saan nagtatago ang demonyo.